Ate Karen, ano nga? Gusto ko bilang ate, Ate Karen, isang malupit nga na payo dito. 15 pa lang. Kasi sayang. 15 ka pa lang. Sayang talaga. Mabilis lang. Ayan si Ate Karen na yung maging vlogger muna natin kasi mas sa tingin ko mas mapapaliwanagan ka ng maayos ni ate. Yun sa 15 years old mo na yan, ako magsasabi sa'yo once na talagang iisipin mo kung mali ba yung sinasabi ko sa'yo, mali ba yung sinasabi namin sa'yo. Kasi dadaan ka, marami ka pang tinik na pagdadaanan. Sabi ko nga sa'yo, nakikita man kita minsan na nasasaktan din ako kapag sinasagot mo si mama mo. Kasi sabi ko, talagang hindi biro Joshua maging magulang. Kung iisipin mo na gusto mo nang pumasok sa pagpapamilya katulad ni Egay, ako, hindi ka pa man totally pumapasok dun sa pagpapamilya. Pero once na makita mo, gagawin ko na lang sa yung halimbawa yung pinsan mo, si Egay, di ba? Buntis na ngayon yung asawa. Napakabata, 17 pa lang yon. 17 pa lang siya, tapos 21 nga yung babae. Doon, ano mo siya, pag nilayan mo, tingnan mo mabuti si Egay habang simula pag nanganak na yung asawa niya. Obserbahan mo siya. Doon mo makikita na hindi madali. Hindi madali ang buhay. Ikaw, nasasayangan ako sa'yo dahil huminto ka na nga sa pag-aaral. Pero alam ko naman darating at darating din yung panahon na sabi nga, age doesn't matter ang pag-aaral. Pero sana, wag lang maging late. Kapag nakita mo na si Egay na talagang totoong paglabas ng baby nila at pumasok na, talagang nandun na siya sa puntong totoong tatay na siya, doon mo makikita kung ano yung paghihirap na mangyayari kay Egay. Sa ngayon, hindi ko pa siya totally nakikita na nahihirapan. Pero once na nakita na niya yung anak niya, hindi na siya po pwedeng mag-chill-chill, tamang inom, tamang paninigaryo, tamang bisyor, tamang pagwawalabal kasama ang kaibigan. Doon mo makikita si Kuya Egay mo na hindi pala talaga madali na kapag pumasok ako sa ganitong edad na dapat ini-enjoy ko lang muna. Pwede naman barkada. Basta sabi nga, pipili ka ng barkada na dadalin ka sa tamang landas, hindi sa maling landas. Kasi kapag ang mga kaibigan mo ay mismo bad influence, hindi naman natin nilalahat ang mga kaibigan ay masasama. Pero meron talagang ilan na kahit alam nilang mali, hahatakin ka para maging mababa ka din. Na hindi, parang mahiwalay ka sa tama, na dapat tama talaga yung nilalandas mo, kaso sila talagang pinipili nila kung ano yung mali. Bali naman si Ate Karen. Bali po, parang tita ko po. Tita, no? Okay. Nung isang araw nag-usap tayo, o Joshua, doon sa mga napag-usapan natin, ano yung parang may naano ka naman ba? Parang napag-isip-isip ka ba, ganun? Doon po kay mama po. Kay mama, tsaka yung nandito tayo. Wala naman po. Wala lang, parang yung pinagdadaanan mo ngayon, para kasing wala lang, di ba? Parang, actually, parang walang plano kung titignan mo, di ba? Kasi yung taong walang plano sa buhay o walang pangarap sa buhay, gusto ko lang iano sa'yo na balang araw ikaw din yung mahirapan. Sa ngayon, hindi mo paramdam kasi yung hirap. Kasi nga, wala pa kayong bunga. Kaya gusto ko din kausapin si Kuya Joshua Katekram dahil batang-bata pa po siya. Sa mga nagtatanong, 15 pa lang ho si Kuya Joshua. At nagsimula yung relasyon niya nung 13 po. 12, 13. Bali po, magte-13 po. Magte-13 ka, so 12 ka. Ano. Okay. Sa ngayon, kumusta kayo, Kuya? Yung ano mo muna, yung mga magulang mo muna. Wala namang problema kay Papa tsaka kay Mama. Okay naman po kami. Oo. Okay. Bali, nahinto ka. Anong grade ka nahinto, Kuya Joshua? Grade 8 po. Grade 8.
Tapos, paano, kasi sabi ng papa mo, kausapin kita. Sa tingin mo, ba't gusto ng papa mo na kausapin kita? Ano kayang may tutulong ko sa'yo? Sa tingin mo, sa kanya ba nakinig ka? Kumbaga, sa mga payo ba ng papa mo, may mga sinunod ka? Meron naman po. Pero naman, gaya ng... Gaya po nung, huwag masyadong matigas ulo. Masyadong matigas ang ulo. Ba't gano'n ba katigas ang ulo mo? Makulit po kasi ako. Makulit. I-describe mo nga, paano, kumusta ka pa bilang anak? Gusto ko lang, kasi bilang magulang at humingi na ng tulong o lolo mo, humingi ng tulong na kausapin kita, ibig sabihin parang nahirapan sila sa'yo. Ang sa akin naman, ba't sila nga hindi mo parang ang hirap kang sundin sila, ba't ako pa kaya? Parang ganon. Sa akin po hindi ko po masabi kasi. Kasi po, ngayon po, medyo okay ako. Medyo okay ka. Pero kumusta yung pagsunod mo sa kanila? Sumusunod naman po ako. Kahit mong anong utos sa akin, Papa, sumusunod po ako kay Papa. Yeah. Kahit sinusunod mo, ba't di mo sinunod yung pinaka... Di ba? Yung bilin niya na huwag ka munang mag-asawa. Kasi 15 ka pa lang. Sayang. Sa ngayon, sabi ko nga sa'yo, hindi mo pa mararamdaman yung hirap. Puro sarap pa lang. Kaya parang nasa heaven kayo. Pero i-ready mo muna yung sarili mo. Okay. Paano nun? Kasi yung kinakasama po kasi nung papa niya yung pang-apat na asawa. Yung ganong setup, hindi ka ba nahirapan? Nung una po, nahirapan nung tumagal po. Dati nga po, tuwing na magkikita sila dyan, wala pa mga sa papa. Niloloko-loko ko po. Sabi ko, balikan na kay Papa. Ayaw na po parehas. Masaya na po silang gano'n, yung nagkakabatian. Parang para sa iyo na lang. Opo, para sa akin lang po. Okay. Hindi ka kaya magaya kay Papa mo? Pipilitin pong hindi. Pipilitan na hindi. Opo. Ngayon po kasi, parang ayoko na ng mga kaanuhan. Gusto mo magtino Magtino. Ba't tayo mo na ba't gusto mo na magtino? Para po sa sa aming mag-shota. Tapos po, kala Papa. Kala Mama po. Ilang taon ka nung nalaman nila, nung 12 ka pa lang, nasabi mo na sa kanila? Paano mo sinabi? Nung kasi mga 3 months ko po sinabi. Bago po kami mag 3 months, dinadala ko na po si Joyce dito. Ha? Dinadala ko na po. Ano sabi ng mama at papa mo? Medyo po noon nung nakilala naman po nila si Joyce, okay naman daw po. Kasi yun po, tuloy-tuloy na po yun. Tumagal na kami. Yeah. Kaya mo muna ba pakinggan ng papa mo na ang papa at mama mo na hiwalay muna kayo? Sa akin po, mahirap na pong mahirap na pong matagal, marami na rin pong pinagsamahan. No. Ba't sa ka mahirapan? Napamahal na rin po ako kay Joyce. Sa tingin mo, siya na yung panghabang buhay na siya yung makakasama mo habang buhay? Hindi pa po malalaman sa ngayon. Sa ngayon, napamahal, masasabi mong talaga napamahal ka sa kanya. Ba't ka napamahal sa kanya? Ano ba yung mga nakita mo sa kanya? Mabait po siya, gano'n. Tapos, yung ugali po, hindi po ganong, Tapos po, lagi po nagbe-bless kila Mama at Papa. Yung po magkikita. Mga gano'n po. Ayun yung mga katangiang nakita mo na napamahal ka, nahulog yung loob mo. Tapos po, kahit nung wala akong trabaho nun, nung may trabaho siya, hindi po ako nangingin, nagbibigay po. Panggastos ko daw po. Matanda ko kasi ng 5 years yung kanyang
girlfriend ka, Tekram. Yung mama niya, yung mga magulang niya, alam na may karelasyon. Opo. Pati sa ano po, lahat po, alam po. Alam lahat. Opo. Pati mga tito at lola niya, ganun. Okay. Kumusta naman yung ano? Kumusta naman yung babae? Okay naman po. Maganda po yung okay naman po sa trabaho niya. Yung pinagtatrabaho niya po kasi, dati siyang pinapaaral. Yung trabaho niya, dati siyang pinapaaral. Opo, yung amo niya po ngayon. Kaya po, hindi na bago sa kanya. Ibig sabihin, nakatapos na siya ng high school. Opo. Grade 11 o 12. 12 po. Tapos po yun. Tapos, Opo. doon na siya nag-work. Ano po, umabot po ng first sem. Ng college. Opo, kaso po, nagkaroon sila ng problema. Ano po yung nanay niya na mild stroke po. Okay. Yun po, nung may trabaho po ako noon ako na po nagbibigay-bigay sa kanya, konti-konti. Yung papa niya din po kasi, nasa Maynila, dalawang mag-ama. Yung sa kanya pati papa niya. Ano po, nagka-problema din sa Maynila. Yeah. Parang dati malaki pagpadala ngayon. Kinukulang na sila. Kaya po nung may isang wala siyang pambaon, may trabaho ako. Mabali-bali ko, binibigyan ko po. Ngari, Sabado po sahod, bibigyan ko siyang baon. Lunes hanggang Miyerkules. Pag naubos po, bibigyan ko po ulit. Ganun lang po ginagawa ko dati. Ala po tapos bigla po ako nawalan ng trabaho nun dahil natapos yung project. Wala nang mahanap. Wala na kang silang magawa. Bumalik na po siya dun sa Bora. Trabaho na ulit. Kasi di ba nagsasama na talaga kayo? Parang mag-asawa na? Opo. Tapos lang po, once a week lang po kami magsama ngayon. Once a week? Opo. Ngayon? Opo. Kasi po, linggo lang po talaga siya umuwi Pero dati di ba parang magkasama na daw kayo? Nung lang po kami nagkatabi nun, second year po kami. Ano yung mga plano nyo ngayon? Marami pong plano kami. Gaya ng? Kaya po ng pag may ipon na, magpapagawa pong bahay, gano'n. Mga gano'n po. Pag bumagkasama kami, nagkukwento kami sa mga gano'n. Sabi niya, huwag muna tayo mag-anak. Marami pa tayong pangarap. Ano yung parang nakikita mo ngayon dyan, yung buhay natin ngayon? Dito? Mahirap po, gano'n. Medyo mahirap. Lalo na po pag may anak. Sa tingin mo, ano yung pwede natin gawin para makahawon sa ganitong kahirapan? Hindi po, sipag. Sipag. Po, tsaka po tiyaga lang. Tsaka, Alam po, ganito po talaga pinili. Kailangan po, sipagan na lang. ang totoo lang, gusto ng papa mo na tapusin mo. Ang tigas lang kasi ng ulo mo. Paano kung mapapalambot yan? Pwede bang ilaga muna natin para sumunod ka? Matagal ko na pong pinag-isipan yan. Ayaw ko na po talaga. Sigurado ka? Opo. 15 pa lang, oh. Ang dami mo pang pwedeng gawin. Pwede kang mag-aral muna. Opo, Kasi ang magiging trabaho mo lang yan talaga, Kuya Joshua. Ganyan lang, oh. Sabi nga po ng mga nagagawa namin ni Papa, dapat ninuloy mo. Kung ayaw mo naman talaga, wala kang magagawa. Kailangan mong magtyagaan trabaho na tsaka sipagan. Tapos sabi pa nila, dapat hindi ka lang labor. Marunong ka gumawa ng bahay. Tama. Opo. Pero kung ano talaga, mas matutulungan mo yung mga magulang mo. Dati po kasi puro barkada Sa tingin mo kung bakit kaya parang nawala sa focus, ano sa tingin mo yung mali? Nung po nag-aaral ako, wala po. Okay naman po. Ang kaso lang, parang barkada, gano'n. So na ka sa body, na ka ng mga kaibigan mo? Na-impluwensyahan ka? Yun lang. Minsan kasi pagka wala yung pagsunod sa mga magulang mo. Dati po kasi ang namin ni Mama, nung pasukan,
ano, maaga po siya papasok, wala pang 6, nasa kantina po siya. Mm. Ginagawa niya po, iniiwanan na lang ako ng baon sa may ilalim ng unan. Pera. Po. Ano yung nakikita mo kay Ate Karen mo? Ano po, masipag po siya. Masipag, Matyaga po. matyaga, Matalino po, gano'n. matalino. Ano pa? Po, mabait sa magulang. Gano'n. Mabait sa magulang at may pangarap sa magulang. Po. Gusto ko lang i-share ito. Kaya binibless yung mga ibang anak dahil may mga pangarap sa mga magulang at sumusunod sa mga magulang. Meron kasing utos ang ating Diyos na mahalin mo yung mga magulang. Pero may kalakip na regalo yon. Pagka kasi ginawa mo yon, yung rinespeto mo, mahal mo yung mga magulang mo, may regalo si God. Blessing yon. Ano yon? Mahabat, masaganang, masayang buhay. Ngayon, kung wala kang parang pangarap sa buhay mo, sa mga magulang mo, wala kang papupuntahan. Gusto ko lang iyan sa'yo na hindi habang buhay, malakas si Papa mo. Kasi mahirap din naman na magkakaroon kayo ng pamilya na hindi ka pa ready. Yun lang naman kami. Parang agap lang yun sa amin. Pero kayo pa rin yan, nagdadrive sa buhay nyo. Pipili lang din naman kayo dito ba sa tama't mali. O kung gusto nyong mapaayos kayo, ayusin mo na yung buhay nyo. Kaya ka po, isa po, sabi po niya, bata pa naman tayo, marami pa tayong magagawa. Kuya August, pwedeng pasuyo kay Ate Karen para magkaroon ng si Kuya Joshua. Alin mo na yung kukunin yan, kaya niya loklok. Alam mo, nakaka-proud lang si Ate Karen mo. Simula po first year hanggang 4th year. Oh. Lakad lang po siya. Grabe. Tsaka mas natutunan kong mas mahalin yung mga magulang ko. Parang nagkaroon ba ako ng takot? Kuya Gus Lagomig, lapit ka sa akin. Ate Karen, nga? Gusto ko bilang ate. Tignan mo, Yung itsura niya, Parang lang. Talagang ginagawa yung best niya para doon. Ate Karen, isang malupit nga na payo dito. 15 pa lang. Kasi sayang. 15 ka pa lang. Sayang talaga. Mabilis lang. Ayan si Ate Karen na yung maging vlogger muna natin kasi mas sa tingin ko mas mapapaliwanagan ka ng maayos ni ate. Ako, Joshua, di ba, sabi ko nga sa'yo minsan or kahit kaharap si Papa mo, at tulad kahapon, di ba, sabi mo nga sa akin, natatakot ka. Napapayuhan mo na. Sabi ko nga, natatakot ka kasi, syempre, nahihiya ka na. Yun nga po, kakausapin niyo nga po siya about dun sa kanilang magnobya po. And di ba, sabi ko sa'yo, wala ka akong mali or kahit talaga kaharap si Papa mo, wala ka akong mali dun sa gustong ipahiwatig sa'yo ni Kuya Tekram. Kasi sabi ko sa'yo, 15 years old ka pa lang. Yun sa 15 years old mo na yan, ako magsasabi sa'yo, once na talagang iisipin mo kung mali ba yung sinasabi ko sa'yo, mali ba yung sinasabi namin sa'yo. Kasi dadaan ka, marami ka pang tinik na pagdadaanan. Sabi ko nga sa'yo, nakikita man kita minsan na nasasaktan din ako kapag sinasagot mo si mama mo. Kasi sabi ko, talagang hindi biro, Joshua, maging magulang. Kung iisipin mo na gusto mo nang pumasok sa pagpapamilya, katulad ni Egay, ako, hindi ka pa man totally pumapasok dun sa pagpapamilya. Pero once na makita mo, gagawin ko na lang sa yung halimbawa yung pinsan mo, si Egay, di ba? Buntis na ngayon yung asawa. Napakabata, 17 pa lang yon. 17 pa lang siya, tapos 21 nga yung babae. Doon, mo siya, pag nilayan mo, tingnan mo mabuti si Egay habang simula pag nanganak na yung asawa niya. Obserbahan mo siya. Doon mo makikita na hindi madali ang buhay. Ikaw, nasasayangan ako sa'yo dahil huminto ka na nga sa pag-aaral.
Pero alam ko naman darating at darating din yung panahon na may isip, sabi nga, age doesn't matter ang pag-aaral. Pero sana, wag lang maging late. Kapag nakita mo na si Egay na talagang totoong paglabas ng baby nila at pumasok na, talagang nandun na siya sa puntong totoong tatay na siya. Doon mo makikita kung ano yung paghihirap na mangyayari kay Egay. Sa ngayon, hindi ko pa siya totally nakikita na nahihirapan. Pero once na nakita na niya yung anak niya, hindi na siya po pwedeng mag-chill-chill, tamang inom, tamang paninigaryo, tamang bisyor, tamang pagwawalabal kasama ang kaibigan. Doon mo makikita si Kuya Egay mo na hindi pala talaga madali na kapag pumasok ako sa ganitong edad na dapat ini-enjoy ko lang muna. Pwede naman barkada. Basta sabi nga, pipili ka ng barkada na dadalin ka sa tamang landas, hindi sa maling landas. Kasi kapag ang mga kaibigan mo ay mismo bad influence, hindi naman natin nilalahat ang mga kaibigan ay masasama. Pero meron talagang ilan na kahit alam nilang mali, hahatakin ka para maging mababa ka din. Na hindi parang mahiwalay ka sa tama, na dapat tama talaga yung nilalandas mo, kaso sila talagang pinipili nila kung ano yung mali, talagang hahatakin ka na. At siguro pagdating mo ng mga once na masasabi ko kasi magbabago ang isip mo kapag ka talaga may dumating sa yung challenges na matindi. Aantayin mo pa ba yun bago ka magsisi? Kasi sabi nga, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kahit sabihin natin na kung aabot ka ng, halimbawa, nasa age of 40 years old ka na, doon mo lang na-realize na, hala, tama pala yung pinapayo sa akin ni ganito, ni ganyan, wala palang mali. Dapat nag-aral pala ako, dapat kasi hindi habang buhay kasama natin ang mga magulang natin. Kasi sariling paa mo lang din ang mag-aangat sa'yo, sariling pagod, pawis mo lang ang mag-aangat sa'yo. Hindi habang buhay na, Papa, Mama, wala akong ganito. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa ba tayong mga magulang natin? Patanda sila. Tayo naman, alam ko naman na mahal mo, kahit minsan ay barumbado po siya sa mga magulang niya. Alam ko naman na nandun talaga yung care niya at love. Sadyang, lang po, may halong pagbabarumbado lang po. Wait lang. Parang hindi ko nakikita yun sa'yo. Meron? Meron ba? Yung pagsagot-sagot nga lang po, ganon. Lang. Pero po yan, minsan ko na pong talagang na-obserbahan na mahal niya yung mama niya kahit po sabihin natin na sinasagot niya na pabalang. Minsan po kasi dumating sa punto na talagang sinasaktan yung mama niya ng kinakasama ng ngayon po. Pero siya po talaga, tumawag po siya dito kay papa niya, napapatulungan mo ko, sinasaktan yung si mama kahit alam po niya na may asawang. Nakikita ko naman po na mahal niya pareho yung magulang niya. So, wait lang. Sumbugan ng papa mo doon? Hindi po, tumawag po ako kasi Opo. may umawat po sa akin. Talagang gusto rin po niyang kasi nakita po niya nanakit kay mama, nasawa niya. Nakita po talaga niya kung paano. Hindi po. Yung pangalawa Opo. ng mama mo. Kasi kaya may pang-apat, may pangalawa. Kaya ang totoo pong kwento ron, galing po kami bukid ni Papa. Nag-ano po kami ng bukid, nag-ayos. Ano pa lang, nagpapahinga po kami. Naisip mong tawagan si Mama. Tawagan ko naka-video call po. Narinig ko, sisigawan sila. Tapos nakita ko, tinadyakan si Mama. Diretso. Umuwi po siya agad doon. Pumunta ako doon. Gusto po niya talagang... Kasi pag-uwi mo, ano yung gusto mong gawin sana doon? Ano na pa isip mo? Simula po kasi nung tumagal-tagal sila ni Mama, nagsisigawan po. Ako naman po, wala pong magawa dahil po sila nagmanggasos doon. Nakatahimik lang po ako. Nagtitimpi lang po ako na sa lalaki. Napakatagal ko na pong... gusto po rin niyang saktan. Nagpipigil lang po ako. Nung huling nakita ko si Mama noon, dapat bubuhos ko lahat doon. Si Mama, naawa pa rin siguro. Ano yung tsura ng mama mo? Ano ba siya? Nakahiga ba siya sa lupa? Hindi naman po. Paano? Nung po bago po nakita yun, sinaktan na pala si Mama noon. Tapos tinutukan daw po siya ng patalim, gano'n. Ano yung naramdaman mo noon? Siyempre, sobrang galit na galit po talaga ako noon. Galit doon sa pero sobrang awa sa mama mo. Opo.
Paano mo may describe yung awa mo nun? Parang gusto nga pong mayak nung kaso. Mm. Yung galit ko rin, nang iba mo po yung galit ko sa lalaki. Oo. Yan po. Nung pagkapunta ko po ron, baba ako sa motor, nakita ko si mama nakaharang sa pinto. Mm. Kasi alam po talaga ni mama na, Nasusugo din po. oo, alam May niya, hawa ka ba nun? wala po. Talagang, ano lang po Sa tingin talaga. mo, kaya mo. Oo po. Sino malaki yung kinakasama Ano mo? na po eh, nasa 50 na po may kita. So may, ano na rin pala, no? So, tawag mo si papa mo, anong, Kaya ko lang po pinapunta sila papa nun kasi. baka kung anong mangyari lang. Opo. Opo. Tsaka po may maawat lang po sa akin. Babaliin yung braso ko. Kaya Nung kasamaan nung nung kinakasama kapitbahay lang po namin, babaliin po. Kaya po pinatawag si papa nun. Pero, dapat po hindi ko talaga tatawagin si papa dahil kaya naman.